Napansin ko, sinara. At mamanis dyan. Tandaan nyo ha, sa panahon ngayon, nagmamanis dyan, magharap rin tayo, magkikita rin tayo. Ang utak ninyo ay pagka-satanas, ano? Hindi nyo pag-aari yan. Mga walang niya kayo. Hindi nyo pag-aari yan. Pag-aari ng taong bayan yan. Pera ng taong bayan. Sino bang gagawin ito sa ikan? Mga tarantado kayo. Ha? Nakita nyo kayo. Matatapos rin natin yung mga anong tawag doon? Putulan tuloy ako. Dito na nga lang sa Congress. Masarap pag-usapan ng Congress, ano? Hoy! Congressman! Mga gago kayo! Harapin niyo ako! Pero ngayon, hindi ko hamunin na suntukan yung Speaker of the House. Dahil si Romualdez, 10 beses ko hinamon na suntukan. Ayaw pumatil. Ayaw, natanggal. Di ba natanggal natin? Kailan ba natin natanggal ang Speaker of the House? Michael Villar, no? September 17. Magnanakaw kayo. Natakot! Ha? Natakot? May takot din pala ng ating congressman, ano? Si Speaker Si Michael Romualdez. Villar, nakakaya, Pero magnanakaw. problema lang, naubos nila ang kaban ng bayan bagong matras. Pero ngayon, yung Speaker of the House ngayon, si Congressman B. Hello, sir. Saludo ako sa iyo. Wala kang ingay. Salamat, hindi ka maingay. Salamat, sana hindi ka magpadikta. Dapat ikaw ay may tunay na may dignidad, may kredibilidad, at gampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang tagapagsalita ng Congress. Huwag kayo magpadikta. Tandaan nyo, matatapos rin ang panahon ninyo. Magkita-kita tayo. Kaya nga sabi ko, sa Philippine National Police at saka sa Armed Forces of the Philippines, magre-retire din kayo. Magre-retire kayo. Sana panindigan nyo, may credibility kayo mga commander. Mayroon din yung tinatawag na commander's discretion. Ano ba yung commander's discretion? Ibig sabihin, pag alam mo mali, huwag mo sundin. Hindi ka naman papatayin dyan eh. Hindi ka naman tatanggalin eh. Kung hindi transfer ka lang sa hulo. Bakit? Nakakatakot ang hulo. Mas masarap nga sa hulo eh. Tahimik eh. Pag walang tarilan. Ano? Tahimik, ano? Pero ikaw, Congressman Puno, Congressman Abalos, kayo ngayon ang hinahamon ko. Anong gusto niyo hamon ko? Suntukan? Si Abalos, medyo mataba yata si Abalos eh. Hindi ko kaya yun kasi maubusan ako ng siya. Puno! Hoy, Puno! Kinakaya mo lang si Congressman Barsaga. Ako ang harapin mo! Tarantado ka! Nasa kapangyarihan lang kayo, ginagamit yung kapangyarihan nyo sa walang kakapuntahan? Ha? Ano no? Hindi ko marinig eh. Hindi, matagal na yung gago sila eh. Okay, sa magaling salita mga congressman, ano? Sira ulo ka, sa totoo lang, ka pa. nakakaya nyo pa bang humarap sa tao? Itanong ko ngayon mga congressman, Ikaw bayaran. nakakaya nyo pa bang humarap sa tao na kayo magnanakaw? Anin lang ang congressman na hindi magnanakaw. Pero kahit paano nagnakaw rin yung anin. Kahit paano, piso-piso, 10 piso, 100, hindi na sinusuli ang sokle. Pero ito, billion of pesos. Yung mga nagsipsip kay Marcos, billion of pesos ang kanilang budget. Anong klase, anong nangyayari sa ating bansa? Alam nyo, mga kaibigan, nagiging normal na lang ang nakawan. Alam nyo, sa panahon namin noon, makarinig ka lang ng ninakaw na 50 million. Pagpapiniso na kagad, yung 50 million. Ngayon, yung million na ninakaw, ay, boy, no pansin yan. Kahit million ngayon, hindi na rin pinapansin ang nakaw eh. Dapat trillion ang nakawin nyo. Para hindi kayo makulong. Tandaan nyo, mga magnanakaw, huwag kayo
ng milyon dahil makukulong kayo. Dapat ang nakawin nyo, bilyon-bilyon o pesos o trilyon. Sigurado ako, hindi kayo makukulong. Tandaan nyo yan. Tingnan mo yung nahuli ng mga engineer, district engineer. Pinagyabang pa, marami na kaming nahuli. Sabi ng lukarit ng taga Malacanang. Alam nyo ba kung sinong lukarit sa Malacanang? Sinong lukarit sa Malacanang? Ha? Abogado pa naman, pero ang tawag doon, lukarit. Minsan ito lang talaga pag pinakinggan mo siya, hindi ka panipaniwala eh. Para siyang nanggagago lang ng tao, si Atty. Claire Castro. Ano? Ha? Siya, tagapagsalita ng taong bayan, ano? Tagapagsalita ng taong bayan si Claire Castro. Pero ang pinagtatanggol niya, si Pangulong Marcos, parang mali. Parang mali. Dapat tayo ang ipinagtatanggol niya or yung mga programa ng gobyerno, yun sana ang ipapaliwanag sa taong bayan na ito ang nagagawa ng ating Pangulo. Ito yung mga nagawa niya sa luduhan at ay nalala ko nga pala, noong kami ay noong ako ay nasa Marcos pa, 2022 to 23, nasa Marcos pa ako noon. Pag pumunta ako sa custom, kasi meron akong kasamahan ko sa custom. Alam mo sir, every week nagre-report ako sa Malacanang. Bakit? Requirements kasi sir na isang linggo mag-report ako sa Malacanang. At kailangan daw makaproduce kami ng maraming pera para magpapagawa daw ng housing. In every year, 1 million per year na housing ang ipapagawa niya. Ha? Kasi nga may pangarap daw ang kanyang anak si Sandro bilang isang vice president. Oy! Blessing, may ulan. So tuloy ko lang, yung 100 million housing, sabi niya, 1 million housing project na every year, yun pala 6 years na 1 million. So yan yung panluloko talagang. Klarong-klaro ang panluloko ng ating Pangulo. Pangalawa, yung bigas. 20 pesos ang bigas. Pero yung 20 pesos daw, makakabili ka pag oras mga sakuna, bibili ka 20 pesos. Yun yung mga pangako ng ating Pangulo. Pero bakit ako humiwalay sa Pangulong Marcos? Para sa mga nahihirap dito sa kapaligiran ng Batasan, ano? Ang sabi ng Marcos, kaya ako nandun sa Marcos, at sinabi niya yung nakalagay na tarpaulin doon na Vanguard of Democracy, yun ang gagamitin sana ni Pangulong Marcos na NGO, doon ipapasok ang pera. Pagkatapos ipasok ang pera, kami ang magmumot sa mga mahihirap yung perang sinasabi nila na magkukulikta nilang pera, ipamimigay sa mahihirap. So tuwa-tuwa naman ako dahil bahagi ako na makapagbigay, makatulong sa kapwa ko mahihirap. Yung perang Marcos, ibabalik sa taong bayan. So tuwa-tuwa ako. Problema lang mga kaibigan, after 1 year, nakalimutan ni Pangulong Marcos. Nakalimutan yung perang dapat ipabahagi sa taong bayan. Ayun, itinago ni First Lady. Alam niyo po kung sino ang sindikato sa Pilipinas? Wala kaming bayad dito. Si First Lady, si Lisa Araneta at ang kanyang buddy-buddy, si former Executive Secretary Ochoa. Sila yung satanas talaga. Si Ferdinand Marcos, bangag kasi yun eh. Pinapa-cocaine muna bago ganito. Kailangan natin wala problema, wala yan. Okay yan, approve yan. I-approve, ubos ang kabang ng bayan. Maraming salamat.